each day you're strengthening us, giving us hope, life, and faith, Lord God. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, for your love. You have loved us before, you love us now, and you love us throughout our life, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, Lord God. Yes, Lord. Truly, Lord, we just give you all the honor, all the praises belongs to you in the mighty name of your Son, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Magkamayan po muna tayo. Magandang umaga sa lahat. Yung mga chairs natin. Magandang umaga po. Good morning. Blessed Sunday po. So nagulat po kayo, ang liit po nung nasa harap. Naka-live po ba to? Payat po ba ako sa TV? Napayat ba ako dito? Payat po ba ako, Sister Mai? Nasasaktan lang. Yan po, magandang umaga po sa lahat. Sige po, upo na po yung mga hindi pa po nakakaupo. Thank you. Thank you, Lord. Ayan po, may reminders tayo. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Mayroong ganun. Gulat ako. Ayun. Sige po. Ayan. Ano ba? May tulog po ba kayo? Wala yung iba. Ako din, wala din pong tulog. So kakabalik ko lang din po. Si Pastor po pala, kaya po pala nandito ako. Sila Pastor ay nasa Tarlac po, no? Hindi papuntang Baguio. Tama po. Ayun. Ayun po. So, pagpaumanin niyo pong ako nandito sa unahan. Ayun po. Ayun po, pagpaumanin. Sorry. Sorry na. Sige po. What I will be sharing is something related to the previous sharings din po. At tungkol din po sa Year of the Shifts and Shifting. Actually, nung sinabi po na mag-share ako, iba po talaga yung i-share ko. Tapos tinanong ako ni Mami, nag-ready ka na ba? Oo. Meron kasi ako na-share na hindi pa na-share dati, na na-share ko sa iba. Hindi ko lang alam kung saan yun. Tapos nung nasa po ako Bacolod, parang may in-impress si Lord na iba. Sabi ito. So yun po. So nagbago hanggang kagabi po na madaling araw, ginagawa ko po yung presentation. So kaya po medyo 2 oras lang ang tulog. Men, ay, yung ano. Ayun po, tama naman ang date ngayon na February 22. So ito po ay tungkol sa shifts and shiftings. Pa rin po. Sige po, next slide. Ba't naka-standby yung nakasulat? Ayun. So, una po, balikan po natin review yung mga past na na-share po. Okay? So shifts, tapos yung shifting. Ano ba yung shift? Okay, ito yung something na nagti-trigger, no, na nasi-share po nila Pastora Rachel, 'di ba yung sa sasakyan, yung mga shift. Sa buhay po natin, no, minsan ang nagti-trigger or nagde-determine kung ano mangyayari, minsan tayo, minsan pinupush natin. So, magkaiba po 'yun, 'di ba? Laging natin, pinagpe-pray natin the will of God. Tapos minsan will of man, 'di ba? Minsan pa didictate pa natin didiktahan natin si Lord. Lord, ito po yung gusto ko. Diba? Pero always dapat po ang ating dinidesire is yung gusto ni God para sa atin. Okay? So, may ginagamit din po si Lord na mga instrument para po magkaroon ng shift sa buhay natin. So, minsan ibang tao, minsan events or pangyayari or other circumstances, minsan may mga opportunity. Yan po yung mga shift. Pero tandaan, itong shift po na ito, yung tao po, wala lang yan kung wala si God. Si God pa rin ang magpapamove lahat niyan. So kahit 1,000,000 ang shift mo, hindi mag-shifting yan kung hindi inano ni Lord. Minsan tayo nagpipilit na iikot natin. Pero yung pala hindi pa dapat siya umukol. No? Parang gano'n. Yun po. So yun. Next po. Tayo.
Ito naman, tungkol sa shiftings. Ito po na-share na yata sa GVS. Pero hindi pa ako si pastor or na-share. Hindi pa ako naka-attend doon. Okay. Paradigm shifting po, ito po yung parang malakihan, tapos parang isang malaking pagbabago either sa buhay mo or sa sistema sa lipunan. So, ito yung totally pagbabago ng mindset, sometimes yung lifestyle, yung behavioral pattern mo, tsaka overall system sa paligid natin. So, from one paradigm to another. Ang paradigm po kasi parang framework. Example po, halimbawa sa praise and worship or sa church, di ba nauuna, praise and worship. Tapos nun, sunod, preaching, tapos giving. So pag nag-shift tayo, minsan unahin natin muna giving bago praise and worship, parang ganun. Tapos minsan tayo, parang hindi tayo comfortable pag may nangyaring shifting. Bakit ganun? Parang hindi ko feel sa sistema ko na ganun, di ba? Minsan ganun uncomfortable tayo pag may nagkaroon ng shifting. Next slide po. Ito po ay ilang mga example ng paradigm shift sa buhay tsaka sa society. Una, yan. Ito po yung sa buhay, yung simula bata. Tapos pag naging college, pag nagtrabaho, yan, transition na yan, iba. Kaya yung mga gagraduate na dyan, especially college, no? So, yun po, mag-working life na, ibang-iba na yon sa dating buhay nyo. So, magkakaroon ng paradigm shift yung buhay ninyo. Dahil ibang-iba yung nag-aaral. Kahit nga yata yung from high school to college, may iba na yun . Yun. Tapos iba pa habang tumatanda pag nag-work. So iba pa yun. Next, ito naman po, pag nag-asawa, so yan, iba. So from single life to married life, paradigm shift yun. May iba, hindi mo pwedeng i-adapt, puwersahin yung isa kasi magkaiba kayo ng kultura, magmi-meet kayo talaga halfway. So ibang-iba yun. So medyo uncomfortable yun with you. Sanay kang ganito. Yung isa ayaw nung ganun. May yung mga nitty-gritty niyan, yung mga maliliit na bagay, ito, ganito ginagawa mo, ganito practice mo. So dun matetest yung mga mindset. No? Next. Ito malaking paradigm shift noong panahon ng mga Kastila. Bago na imbento ang sasakyan, so nagkakarwahe pa. So imagine ninyo yun, no? Yung mga may-ari ng kabayo, yung mga nagtatrabaho, yung mga nagsusuklay ng mga kabayo. So nawalan lahat ng trabaho yun kasi may sasakyan na, yun na yung bago. Okay? So marami, affected ang society. Next, ito naman po, iyan po, snail mail tsaka email. Ngayon, halos lahat emails. Pero may snail mail pa rin. Yun ngang mga, anong tawag doon? Yung post card, yung mga stamp, di ba collection na siya ngayon? Hindi na siya, di ba dati yung stamp, it's the validation para mapadala yung letter mo or mail. No? But ngayon, hindi na collector's item, more on collector's item. So, emails ngayon. So, next. Ano pa bang shift yan? Ayan, beeper tsaka phone. Technology. Grabe yung ng technology. Dati nga yung phone, walang camera. Ngayon, nandun na lahat. So, nagbabago din yung Dati naalala ko, pag nagtutour kami, may mga estudyante, yung DSLR pa lahat, mga sa camera. Ngayon, wala nang nagdadala nun. Talagang phone na lang yung dinadala. So, dati beeper. Sino po yung may beeper before? Di ba may mga dito, mga... So, isipin ninyo, nung nag-paradigm shift, nawala ng trabaho yung mga nandun sa beeper. Diba? So, yun. Marami pong nag-shift ngayon sa mga industry. And then, yung isa, ito, yung last dyan, siya, sa train. Diba? Dati token, dati barya. Hulog bibili. Naalala ko, may kinukwento si mami noon, parang si Lola. Nag-ipon ng sobrang daming token ng LRT. Tapos, tinago sa bahay, namatay siya. Hindi alam na may ganun. Tapos, nabuklat nila, ang daming token ng LRT. Hindi na naman token ang ginagamit. Kasi card na. So, hindi na rin nagamit. Kasi nag-paradigm shift na. Okay? So, yun. Ito po yung mga ilan sa example po ng nababago yung parang personal life mo, total change. Tapos, pati yung sa society, nagbabago din. So, basically, ang paradigm shift, parang may pagbabago sa ating mindset, sa belief, minsan, or sa lifestyle. Next po. Ayan, so sa work, ginagamit din minsan yan sa work shift. So majority nagtatrabaho ng day shift, pero pag night shift, iba ang lifestyle niyan. Hindi yan, iba siya. Iba yung body clock, nag-a-adjust ang buhay. Diba? So iba ang buhay ng day shift tsaka night shift na trabaho.
Okay? So, we can therefore conclude that when there's a shifting that happens, there's a change in lifestyle. Yung paradigm, parang the way we think, may nagbabago, yung beliefs natin, meron ding nagbabago sa ating lifestyle. Nababago yan. Bawa, kung student ka, ito yung ginagawa mo, iba na yung lifestyle mo pagkatapos niyan. So may pagbabago. May shiftings na nangyayari. Next. Ito. Meron din pong pagbabago sa environment. Ngayon po, ayan, so climate shift. Dahil sa climate change, naalala ko, laging may nagsasabi niya na na dati walang suspension, di ba? Pag may mainit, suspension. Dati wala yun, kinakabog lang yung init. Dati nga ulan, baha na, may pasok pa rin. So ngayon, kahit walang ulan minsan, nagkakamali, no? Yun, pero yung iba sinasabi. Pero palala din naman. Di ba dati wala namang level ng ondoy. Nung nag-ondoy, nagulat tayo lahat, tapos nauulit na siya. So nagbabago din po ang ating environment. So physical environment nababago. So kung kayo po ay nandito nung, ano bang year dito? 2010? 2001 ba to? Or 5 dito? Yung ibang iba to pag nakita ninyo ngayon, pag inano nyo before and after, ang laki ng pagbabago, no? Pati tao din, nagbabago ugali ng tao sa paligid. So yung behavior sa'yo, so nagbabago po yun. Huwag po tayong magugulat pag may nagbago. Kasi year of shifts and shifting, sasabihin mo, stay the same. So, medyo i-adjust natin yung wish na pag may birthday. Stay the same. So, shift towards the better. So, nababago ang kultura, ang values, katulad nung sa pag-aasawa, pag nagtrabaho, from the student. So, nababago yung culture and values. Yun po. Next. Ito po yung mga example. Yung kotse na i-sample na siya. So, yung gas. So, sa car, di ba, pag inapakan mo, aandar ka. O kapag yung shift mo ginawa mong reverse, sa sinapakan mo, di mo pa alam naka-reverse, di pa atras ka. So iba yung mangyayari. So dapat may gear, may shift, tapos may shifting na mangyayari. Depende dun sa gear mo. At kung paano mo pinaandar, kung ikaw ba ang nagpaandar o si Lord ba ang nagpaandar. Di ba? So yun. Another example, sa elevator, syempre, pag hindi mo pinindot, hindi ka aakyat. Di ba? So, o kaya pag sumara, kasi pwede mo pindutin para bumukas. So, depende yun sa gamit natin. Nandyan na yung shift. Ang importante, merong shift na nandyan na. Okay, o yung magti-trigger para magkaroon ng shifting. Next po. So, ito po ang isang example na malaking shift po sa ating buhay. So, medyo maliit po yan, pero ayan. Nung tinanggap natin si Jesus, ito ang isa sa pinakamalaking shift and shiftings. So ano ba yung mga shifts natin dito? Yung mga people na nag-share sa atin na ginamit ni Lord. Ito walang ibang nag-trigger niyan kundi si Lord. Hindi ikaw yan. Kasi sa salvation, we did not save ourselves. It's God who saved us. May ginamit na tao but it's God who saved us. Kung nag-share ka at hindi hinipo ni Lord, wala din yun. Okay? So si Lord talaga ang nag-ano ng puso. So pwedeng hindi ka magpagamit, may gagamiting iba para ma-reach yung taong yun. Okay? So there are people who shared word to us. So sa buhay nga namin, lagi sinishare. Nasa po si Ate Mildred dito. Siya yung original sharer. So wag po kayong manghihinawa na kahit po kayo ay lait-laitin, kahit anong sabihin pag nag-share kayo, hindi nyo alam na nag-grow yung word nun. Tapos meron pang mga tao na hindi lang isang seed, talagang may nagsiseed pa sa akin. Meron akong teacher before na talagang nagsishare ng Word of God sa class. So, yun. Iba-iba ang receive. Hindi lahat parang level nung at pangalan nun, yung sikat ngayon, yung trending. Alvin, iba-iba ang reaction. So, may iba ang reaction na nung nagsalita, iba yung pagtanggap, nagalit. Iba-iba din yan eh. So, share lang kayo ng share. Yaan mo sila. So, yun. May iba nag-nurture sa amin. Ang nag-nurture si Pastora Aida. Tapos sumunod na yung sa mga cell group leaders. Yun po. Minsan ang event, kaya po huwag tayong maghinawang pa-attendin yung iba sa mga event. Kasi yun ay shifts. Pwede siyang hindi makakilala, pero paano pag nakakilala siya dun sa event na yun? Yung mga camp, yung mga conferences. Minsan sabi, ilang beses ko na itong dinadala, hindi pa rin nakakilala, ganun pa rin. Diba? So malay mo, natitibag na unti-unti yung walls. Too many walls.
Yeah. So, yung mga worship nights, even pagdala dito sa mga service na to, ano yun, nagkokos yung may iba, kala nyo hindi lang nakakakilala, pero nakakakilala yun. No? So, may effect. Then tingnan natin yung shifting sa buhay. Anong naging mga pagbabago? Sa belief, syempre, once na nakakilala ka, once na pinatanggap mo yan, once na tinanggap niya si Jesus Christ, yun na yung belief niya. That God loves us. Ito yung foundation ng pag-share. God loves us. Tapos we are sinners, namatay si Jesus Christ sa atin, at pag tinanggap natin siya, we will be saved. So yan na yung core belief niyan. So na-establish na yan. So tapos nababago din ang lifestyle. Okay, dati hindi nagpunta sa church. Praise the Lord, sa church mo kayo. So bago yun, lifestyle. Kasi kung hindi kayo Christian, I bet you are not going to be here. So this is a lifestyle change that we are attending. Even those who cannot attend na sa online, nanonood sila. So lifestyle change yun. Ano yung environment mo? Dati, magmamall ka kung mabait-bait kang non-believer. Pag hindi, kapuyat ka sa bar kagabi. So, yun, puyat ka sa mga kung ano nang ginagawa. So, maiiba talaga yung environment mo. So, sometimes it's gradual, paunti-unting nawawala. Wala namang instant. So, everyday binabago tayo ni Lord. Pero importante may pagbabago. So, ito yung mga shiftings. Once we accept Jesus Christ. So, ang nag-trigger nun yung mga yun. Kaya wag magsawang mag-share. No? Next po. So, introduction lang po yun. Dito na po tayo sa lesson proper. I-examine po. Na-share na siya before. I forgot ko anong date. Yung shifts and shiftings. Na example na po si Joseph the Dreamer. I think sa sa Faith Life South si John ang nagdi-dream. Itatawa sila. Pastor Jean. John the Dreamer po sa kanila. Dito po sa atin, Joseph. Ayun po. So, examine po natin kasi very interesting yung life niya. May mga highs and lows. May mga shifting na nangyari sa buhay. Hindi siya spaghetti pataas ng pataas. May mga pababa din minsan. Next po. Tayo. Yan. So, examine po natin yung life niya. Next po. So, ito yung unang-unang instance na nabanggit si Joseph the Dreamer. So Genesis 37 verse 3, now Israel or si Jacob loved Joseph more than any of their other sons. So favored siya, tapos binigyan pa siya ng robe. Ayun, so favorite siya. So iba-ibang stages po sa life. Malay nyo meron po sa atin nasa ganyang stage ngayon na tayo ay favorite. Favorite sa work, favorite sa school, favorite sa bahay. Yan tayo nagsisimula. Okay, iba-iba pong stage to. Sana makarelate kayo kahit isang stage sa buhay ni Joseph. Next po. Hindi na ako magpapatas kung sino yung favorite. Ito ay favorite, favorite sa taong side. Hindi ito yung part pa na favorite ka ni God. Okay, favorite ka ng tao. So, example, dito si Laban found favor sa eyes ni Jacob. Ayan, kaya sabi niya, name your wages, I'll pay. Kasi parang, pag inaano kita may favor eh. So tao favor to Parang kay Joseph, sa tatay niya. Okay. Tapos meron pa itong si Ruth, kay Boaz. Parang, bakit pinapaboran mo ako? Siyempre alam natin sa dulo naging mag-asawa sila. Parang favor, parang gano'n. Ay, kaya nilalapitan. Kasi gusto. So yon sa tao. Tapos sabi sa Proverbs, ito general, Proverbs 13:15, good judgment wins favor. So pag galing daw yung ating judgment sa buhay, sa negosyo, sa school, sa trabaho. Pag nag-accumulate yan, parang sabihin na parang galing dito Parang magiging favorite ka na ngayon ni teacher kasi sumusunod ka sa kanya, nag-aaral ka, matataas ang grade mo, naalala ka. Dalawa lang naman naalala ng teacher ng mabilis yung magaling tsaka yung pasaway. Yun. Pag medyo lukewarm ka, hindi ka masyadong maalala. Ayun. So ito yung mga favor from people. So alam naman natin, masayang mapaboran po ng tao. Hindi naman po sinasabing lahat ng favor from people ay evil na. Pero once na pag doon tayo nag-trust, that's where sin or problem comes in. Next po. Tingnan natin yung shifts and shifting sa gaining favor. Ito, yung boss mo, pwedeng gamitin yan ni Lord. O pwedeng ikaw din ang magpasipsip.
Diba? Pwedeng mas magandang si Lord na ang humipo sa boss kasi ikaw na, paano ba yan? Parang wala akong nagiging improvement dito sa work ko. So, tas hindi kumikilo si Lord. O sige, ako na ang magpasipsip kay boss. Timplahan ko ng kape dyan. Iba yung motibo eh, di ba? Pati sa teacher. Di ba kaya minsan, teacher's pet, mga ganun. Minsan sinasadya, minsan hindi ikaw ang nag-work, basta ka lang pinaboran. Hindi mo mas masarap yung pinaboran ka lang dahil hindi ka nagpasipsip. Hindi ka nagbigay ng kung ano-anong bribe, no? So yun. So, supplier sa business, bigla na lang, bakit? Parang wala naman akong ginagawa, pero parang favorite ako, parang ganun. Or may customer, or other people in position, na bigla ka na lang. Yeah, lahat tayo, gusto natin yan. Okay? So yun ang mga shifts natin. Ano yung nagiging shiftings? Next po. Sa belief natin, parang once na nakaget tayo ng favor, ito yung reaction natin, syempre parang anything is possible. Ang sarap kaya na pakiramdam na may nag-seed sa'yo, may nagbigay sa'yo, tapos parang, I deserve this. Di ba? Parang gano'n ang natin, deserve. Tapos, best feeling ever. Yung iba modest, hindi sinasabi. Pero sa totoo lang, masarap po ang pakiramdam na tayo ay pinapaboran. Masarap yun. Kaya ngayon iba talagang gumagawa ng paraan para mapaboran eh. Di ba? Kahit hindi work ni God eh. Masarap po yun. Tapos ano naman po yung lifestyle? Next po. Ito yung mga shifting sa lifestyle. So, ito, may tatlong way na mag-react. Yung third, ito, famous word ngayon sa Gen Z. Yung una, parang nakaka-proud. Ay, Lord, thank you, Lord, may favor ako. Yun yung nangyari kay Joseph, naging proud siya eh. Yes, nalang inano ko. Meron akong bagong quote, di ba? Parang ganun. Or modest lang, ay, di po, wala lang to. Humble ako. Yan. Sino kayo nagsabi ngayon na humble? Siya. Or nonchalant lang, okay. Ganun. Pero sa love nun, nagtatatalon na sa tuwa. Diba? So may mga ganun. Wag nating ay, hindi ko na to sisidan. Kasi parang hindi siya masaya eh. Parang so yun. Tapos ano yung environment? Sometimes people get jealous and that's what happened dun nung binigyan ng quote. O may mga mainggit na tao. Kasi napaboran siya, teka lang. Lalo kapag ikaw yung mas matagal, bakit ganun? Itong bago na to, wala pang 1 year, nanalo sa raffle. Sa Christmas party. Tapos, tapos ako. May mga ganun din sa Di ba? Minsan nagko-questionin, bakit siya na-promote? Ang tagal-tagal na nitong isa dito. Tapos ito na-promote. Di ba minsan may ganun? Okay. So ito yung mga shifting. Wag po kayong magtatakang may taong ganun. Normal po yun. Sa Bible nga po nangyari. Hindi po kayo immune. Pag meron pong naging blessing sa inyo at may nakarating sa inyo, wag nyo pong iiwanan ng inyong future dahil lang doon sa maliit na nasabi. Okay? Next po. Tayo. Next po. Ayan, sige. Yun. Papunta na ulit. Next na dream na siya. Ayan na, unti-unti. So sabi dito, Joseph had a dream. So dalawa yung dreams niya. So ito yung example dito, yung mga sheaves daw nagbow sa kanya. Hindi ko na po babasahin. So nagbow. So ang symbolism nun, parang yung mga kapatid, magbabow. Pati yung mga magulang niya. Yun po. Next. So sabi dito sa Proverbs 16 verse 1 to 2, the humans belong the plans of the heart, but from the Lord comes the proper answer of the tongue. So, magkaiba po yung pangarap nyo at pangarap ni Lord para sa atin. Lagi tayong doon sa much better yung pangarap ni Lord para sa atin. Yun. Sabi sa James 4:3, when you ask and you do not receive because you ask with wrong motives. So, minsan mali yung motives natin that you may spend what you get on your pleasures. Hindi po, yun. So, huwag tayong ng contrary sa Bible na dream. So, yaan natin si Lord ang magbigay ng vision sa atin ng dream. Okay? So, yun na naman. Huwag nating si Lord. Na Lord, ito na yung dream ko. Huwag mo na akong bigyan iba. Yan. So, next po. So, ito po. Ito po yung mga shifts. May dream. Pwede tayong managinip din. Pwedeng si pastor mag-show sa atin pag nagpapapray tayo. Actually, sa baba, may mga service yan or mga events pala. So during altar call, may word na in-impress sa'yo, doon dumadating yung mga vision. Yung iba sa anointing service, kung makaka-receive kayo ng mga vision, ng dream, yun. So minsan, habang nagpe-prayer or devotion ka, biglang dumating.
Minsan natutulog ka, biglang dumating. Walang ano yan eh, walang pattern. Pero usually, may mga maraming nakakakuha pag nag-altar call or nag-anointing service. Maraming word na nare-release doon. So ito yun. In short, pag hindi kayo umattend, wala kayong gear, walang magiging shifting. Kailangan active tayo lagi. Parang mga nag-shift, igagrab natin yun. Okay? So, yun po. Kaya po, pag nagpa-altar call, pag nag-ano si pastor, respond. Lalo kung tinatouch ka na sa puso, tapos nire-reject mo, ayoko nakakahiya, baka mas-slain ako dun. Pangit na itsura ko pag nas-slain ako sa harap. Di ba? Huwag na pong isipin yon. Di ba? At iba yung, i-give up mo yung vision mo, yung prophecy sa'yo. Okay? So ano naman yung shifting na mangyayari? Sa belief, mababago talaga yan. Mababago, once na talagang may nag-impress sa'yo, parang si Joseph, eto, yung binigay, mababago yung, yung pananaw sa buhay. Kahit nakakaranas ako nito, hindi ako dito. Kasi para doon ako sa vision ko. No? Sa lifestyle, renewed strength. So yun, pagod ka na, tapos sinabi sa akin ni Lord na magiging ganito ka. Ay, parang, ang sarap sa pakiramdam na maka-receive. Tapos ano may environment? Ito may five levels ng reaction pag may vision sa'yo or prophecy. Merong susuportahan ka, masaya para sa'yo, yun yung magandang level. Next, merong wala lang, okay, so yun yung kanya. Hindi naman necessarily galit ka, pero merong susunod, dinagdudahan. Paano mangyayari yun? Hindi nga marunong mag-English yan. Baluktot nga yan. Diba? Tapos galing niya sa ganyan, imposibleng mangyari yan sa kanya. Diba? Parang gusto mo sa akin. Pero nakakakita ka. Naalala ko, nag-cruise kami sa Star Cruise yon. Tapos Pinoy yung pinaka-head ng entertainment. Tapos hindi siya masyadong magaling mag-English. Tapos siyempre sinasabi ng lahat, mas magaling pa ako dyan. Parang dapat ako yung nandyan. Dapat ako yung may sweldo ng ganyan. Kasi sinabi niya yung sweldo niya. So yun, minsan ganun. Next, iba di-discourage ka na, wag na. Iba na lang dream. Kasi imposibleng mangyari yan sa'yo. So, dinidiscourage. Yung iba nagalit sa'yo. Baka kasi siguro, magiging manager ka, ikaw yung manager. So, patatanggal ako. Ganun. So, iba-ibang level. Iba-ibang level yung magiging reaction. So, again, kahit anong level, hold on to the vision or the dream. Next po. Punta tayo sa next stage. Ayan na po. Ito yung unang level ng pagbagsak niya. Betrayal. I think everyone at some point, meron tayong area na na-betray tayo. So itong kay Joseph, meron akong parang na-analyze na 3 level kung paano siya na-betray. Itong una, pa-next nga. Yung una, people will want you to fail. Take note, itong gusto niya mag-fail, family niya yan kapatid niya. Gusto niya mag-fail. Siya, may dream ka Hindi pwede. Tapos people will talk behind your back. Ganun sila. Ayan na, yun o. Tita niyo yun? Yun ang sabi sa Bible. Pinag-usapan siya. Ayun na yung dreamer. Ayun yung mapangarapin, di ba? Pagbalik. So pag-uusapan ka na. Yan yung level 1 ng betrayal. Tingnan natin po. Hindi ko na po papataasin ang kamay ko anong level yung betrayal. Kasi baka maungkat pa yung mga sakit ng puso. Ito yung level 2. Sige, level 2. Yung una ayaw kanya magpagtagumpay. Ito gustong may masamang mangyari sa'yo. Grabe na yung grabe na yung hatred. Kapatid no Ayan, when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, ornate. So people will actively do something para masaktan ka, para mag-fail ka. So may active, na yun. Yung isa nagwi-wish lang. So wala pang active, wala pang action. Ito may action na para mag-fail ka, para masaktan ka, para ganun. Yung level 2 ng betrayal. Yan ni Joseph sa life. So baka may ibang life, ibang level yun. Dito yan. Next, ang pinakamalalang level, nag-wish na sa'yo ng masama, ginawan ka pa nila ng masama mismo, at pinagkakitaan pa nila yung kabagsakan mo. So nag-profit pa sila, ninakawan ka na, binenta ka pa, kung gusto nila kikita, hindi pwedeng babagsak lang, kailangan magbe-benefit ako dun sa pagkawala mo. Parang ganon. So, ito yung pinakamalalang level na na-experience ni Jacob. Kasi bukod sa kinuha na yung mga property niya, ibinenta pa siya. Okay.
Buti na lang may ano dito. Jacob's son. Joseph the dreamer. Buti lang hindi dyan yung nasabi ko. Joseph po, the dreamer. Next po, so dito sa level ng betrayal, marami pong pwedeng maging kasangkapan para tayo ay may-betray. Usually, ang pinakamasakit na betrayal ay pinaka-close natin. Yun masakit. Kasi kung hindi naman natin ka-close, edi, so what? Diba? Pero kapag yung mismong pinagkatiwalaan mo, parang, grabe to, yung boss ko to, kahapon lang nagkakape kami nito, tapos ngayon, ganun pala yung view niya. Diba? So, minsan may event promotion na, expect mo ikaw na mapopromote, tapos hindi pala ikaw yung nanalo. Diba? May gathering, mang promise sa'yo, promise ko sa'yo, gagawin ko tong ganito, tapos hindi natupad. Tapos sa taong inaasahan mo na dapat tutupad. So, lesson, wag umasa sa tao. Ayun. Next, shiftings. Belief. So, dalawa lang yan magiging reaction mo. Strengthen your resolve pa rin na ito pa rin yung dream, ito pa rin yung vision ko kahit binenta ko. Or i-give up mo na. So, wag na tayo mag-give up ha. Option lang po yan, hindi po yan recommendation. Wag po natin gagawin yan. Mali po yung give up. Okay? Pwede tayong ma-discourage. Mawala ng passion sa ginagawa natin kasi na-betray na tayo eh. So na-discourage tayo. Yan yung medyo lifestyle. And then, ano yung environment natin? Ano yung pagbabago sa environment natin? Next po. Ayan, so people break their promise to you, nagsisinungaling sa'yo. Hindi kasi nasama sa group kasi iba na yung ano namin. Galit kami sa'yo kasi favorite ka. Dito kami sa mga non-favorites. Diba? Tapos may nagpaplanuhan ka na anong gagawin natin dito para masaktan to. Para makaganti tayo. Diba? So yun. So yun ay yung mga nangyayari. So totoo pong nangyayari yung mga yan sa anumang setting ng buhay. So hindi po siya something new. Masakit lang pag sa atin nangyari. Ang initial reaction natin dyan, medyo something na, lalo pag nanalo yung flesh. So iba po yan. Yan po yung isa sa shiftings na negative. Okay, next po. Ayan po. Sabi dito sa Micah 7 verse 5 to 7, do not trust a neighbor. Put no confidence in a friend. Even with the woman who lies with your embrace, guard your words, guard the words of your lips. Even a son dishonors his father. A daughter rises up against mother, daughter-in-law against mother-in-law. A man's enemies are the members of his own household. But as for me, I will hope for the Lord. So kahit anumang mangyari yung nasa taas, nasa baba, our hope is with the Lord pa rin. Ano man mangyari sa ating work, sa family, sa relationships, always hope. Our hope should always be in the Lord. Lilipas din yung mga yan. Mawawala din yan. Mag-heal din lahat and everything. Next. Yan, next na po tayo. Sa buhay niya, yan, aangat na ulit siya. Yan, medyo mas mataas na siya dun sa verse 2. Okay, so ang haba po ng verse, isa-summarize ko na lang po. After niyang ibenta, ang nakakuha sa kanya ay si Potiphar. Tapos in-charge siya sa mga bagay at nagsasucceed. Sabi doon, Potiphar found favor or nakita niya si Lord kay Joseph. Tignan naman ako maiba. Kay Joseph, nakita. Okay. So ito yung favor, ito yung promotion. From dito ka, nag-level up ka. Next po. Okay, this is a great promotion. Minin natin. Pero hindi yan yung vision na ibinigay sa kanya nung una. Okay? So hindi yun. Not yet, but it's a great promotion. Okay? So, baka yung iba sa atin, pag napunta na, parang minsan ginigive up na yung initial. Kasi okay na tayo dito eh. Nakakatakot nang umalis dito sa comfort zone. Yan. So, yun. Pero hindi pa diyan intended si Joseph kasi hindi pa magbabaw eh. Ganun yung ganun yung level. Diyan sa level na yan, sa promotion na yan, great yan. Second most powerful na siya sa household ni Potiphar na isa sa mga bigatin sa sa Egypt na mga sa government, no. Next. So sabi dito, ito naman, so again, pag promotion, merong nagsisik ng promotion from men at kay God. So ito yung example ng seeking promotion sa men. Many seek an audience with the ruler, but it is from the Lord
that one gets justice. So ito yung iba parang ruler, nagpapabango sa government para magkaroon ng pabor, di ba? Hindi nila alam, minsan si Lord talaga ang gumagawa ng reason para mapaboran ka, hindi work mo. So, pag nagre-rely ka na tao ang mapopromote sa'yo, hindi si Lord, you always seek human approval, not the Lord's approval. That's why you're willing to do corrupt and things na walang integrity. Kasi nga, gusto mo lang magmukha kang mabuti. Kaya meron dyan image over integrity. Ang importante ang image ko maganda. Kahit sa loob, nasisira ka na. No? Tapos ang connection mo, pinapag-igi mo sa tao, hindi kay Lord. Yan yung mga ways ng self-promotion, self-shifting. No? Promotion is the goal, not to follow God's will. Kailangan ma-promote ako kahit anong mangyari, kahit maapakan ko ibang tao, kahit anong mangyari. Okay? Tapos ang gusto mo maging visible ka instead na maging faithful worker. So yan yung two ways, no. So again, that type of promotion that comes from men is not the ideal one. The ideal one is what happened to Joseph. Na si Lord ang nag-cause at nakitaan ni Potiphar, hindi siya nagpasipsip kay Potiphar, kaya siya na-promote. So tingnan natin yung mga shifts and shifting sa buhay ni Joseph at this stage of his life. So sa shifts, of course, divine favor. Yun. Pag wala yun, wala. Anointing. Kasi from this time, si Joseph kasi kinoconsecrate niya yung sarili niya. Sabi niya, talagang hindi siya nagpapatempt. Tapos hindi siya, sabi nga doon, ino-observe niya rin yung food niya eh. Yung para hindi niya makain yung something na bawal. Kasi yung iba nag-o-offer ng food sa ibang gods. So siya, hindi niya raw ginagawa yun. Tapos nun, offering his or her service, integrity, and trustworthiness. So, papagkakatiwalaan ka, kahit may pera nakabuyang yan dyan, hindi mawawala yan, yung ganun na type. Sana ma-establish natin bawat isa na ganun tayo, no? Kasi that's, fruit of the Holy Spirit. Of course, skills, nilagay ko pa rin po dyan yung skills and knowledge. Kasi importante po yan, pero hindi yan ng totality. Diba? Parang sa pag-awit, pagkanta, hindi lang skillfulness, dapat anointed ka din. Kaya ibababad mo rin talaga yung sarili mo sa Word of God, sa prayer, devotion, at kailangan may personal worship ka. Kasi pag wala yon, performer ka lang talaga, mabilis kang ma-fall sa mga temptation, mabilis kang ma-discarril. Next, sa shiftings naman, dito, so, ayan, Potiphar saw that the Lord was with Joseph, sabi dito. So dalawa lang yan. Kapag yung sarili mo ang nag-promote, sasabihin mo, I am good. Pero kung si Lord talaga ang gumawa ng work kaya ka na-promote, God is good. And it's a very good testimony kapag God is good talaga, yung hindi ikaw ang nag-work, basta na lang nag-shift na lang together lahat ng gears na yan at nung pinaandar ni Lord na right place, right time ka. Next. Lifestyle, working as if you work for the Lord and not for men. Huwag ka magpakitang gilas dahil, ayan, dyan siya, trabaho, tapos wala na. Okay, pwede nang wala. Dapat consistent, kahit walang nakakita, kahit walang CCTV. Dapat ganun. What about the environment? Ano naman yung sa ating environment? Ayan, so new work, new promotion, new people, new boss. New yan, kasi dinala ka sa something new eh. So, usually, people are encouraged kasi masarap manood ng rags to riches story, no? So, yun. Yung iba lang, medyo, iba yung rags to riches ng flood control, no? Ibang level yun. Anyway, live po ba ito? Kasi night hearing. Next po tayo. Next stage ng life ni Joseph ay yung temptation. Yan na, darating na yan. Okay? Genesis 39:10 to 19. And ito yung tinempt siya nung asawa ni Potiphar. Hindi lang siya once tinempt, pag binasa niyo yan, araw-araw siyang tinetempt. So isipin niyo yun kay Joseph, no? Na araw-araw niyang tinitiis talaga. Grabe yun. So kailangan talaga may siya. Pag hindi ka founded by the Word of God, hindi mo siya mapagtsatsagaan. Yung ating perseverance pagdating sa temptation, parang muscle siya na kaya mo ngayon, yes. Pero pag paulit-ulit yan at matagal, napapagod yan, magi-give up ka eventually. So next slide. So dito, sabi dito, watch and pray that you not fall
do not fall into temptation. So, paano natin ma-overcome yung mga weaknesses? Iba-iba po tayo ng weakness, ha? Yung iba, sexual. Yung iba, financial. Talagang, ano sa kanya, magnakaw. Yung iba, ako, anger. Ako talaga, ano talaga yon? Pag may nagsaltik, anger. Yung hunger, hindi, ano yon? Strength ko yung hunger. Yung iba, anger. Yung mabilis magalit. Yung, ganon. Tapos talaga sumasabog ka. Pero buti na lang, ang hindi ko weakness ang pride. Di ba? Pride ang weakness eh. Talagang okay lang, mabilis akong makalimot. Ganon. Pero talagang pag sumabog, sasabog. Yun. So medyo yun ang weakness ko po talaga. Yun. So iba-iba po tayo. At minsan, yung strength mo, weakness ng iba, nagkakatriggeran kayo. Di ba? Parang ganon ang nangyayari. Kasi weakness niya to. Bakit kaya na ganon siya? Hindi naman ganito lang naman, sa'yo kasi hindi mo weakness yan. Sa kanya weakness niya yun. So yun. Tapos ano pa ba? Anxiety. Sometimes anxiety yung weakness. Weary and burden. Sa normal naman, hindi ka basta madadala. Kaso nasa point ng buhay mo na sunod-sunod yung nangyari. Tapos usually ganito yan ha. Sobrang daming masasamang nangyari na nag-ano sa'yo. Tapos nag-trigger sa'yo yung maliit. Doon ka na puno sa maliit na dulo. Kasi sabihin, yun lang, hindi yun. Marami na po yung dinadala sa loob na ganong hinanakit. Yun lang ang nagpa-trigger sa dulo. Ganon yun. So meron yun. Doon lang sumabog. Diba? Kaya sabihin, bakit yun? Simple matter lang yun. Tapos doon nag-trigger. Hindi. Ano yun? Meron yun mga before na nagpatong-patong lang. Usually ganon. Okay? So, ano pa ba? Teka pa, hindi pa. May flesh pa doon. Actually talaga naman ako po, kakagaling ko lang po ng Bacolod, talaga naman pong lahat ng mga healthy po kinain ko. Yung puwet ng manok, yung balat ng manok, tapos puro chicken oil yung nilagay ko doon. Tapos yung mga, tapos yung taba pa ng baka, yan po, weakness ko po talaga. Wag po kasi kayo magluto ng masarap. Yun po, weakness ko po talaga yun. Flesh. Oh. Yun po, iba-iba ang weakness. Oh. By flesh and may heart. Yung iba heart, mabilis ma-inlove. Yung mga kamataan. May dumaan lang. Naalala ko, nag-tour kami sa Korea, DMZ. May pumasok na soldier para bilangin kami. Nagsisisigaw yung mga estudyante. Opa daw. So iba-iba yung mabilis ginanon lang. Dala na agad. Sige, ibigay ko na po ang buhay ko. Diba? Na-trigger. Iba yun ang weakness eh. Iba-iba nga tayo, di ba? Parang, di ba? So, yun po. So, next po. Ayan, so ano ba yung shift? Ang shift po ay itong yung magte-tempt sa'yo, yung people na magti-trigger sa weakness mo. Yun. So kaya minsan sa isang room, nagsalita siya ng isa lang yung na-trigger, yung iba hindi. Kasi yun ang weakness niya. Yun, so iba-iba po tayo ng weakness. Tapos ano po yung magbabago sa shiftings? Belief, yung reaction to temptation will reveal our view on sin or God's grace or mercy. So, paano ba tayo matempt? Paano ba tayo mag-react? So, doon yun makikita. Yung foundation, yung mga pag dumating na yung sakuna, yung mga problems, dito makikita kung ano yung foundation ng word. Next. So, sa lifestyle, struggle talaga. Wala naman po siguro na-tempt at sa weakness mo na talagang hindi struggle. Kailangan maging aware tayo, una, na talagang weakness natin yon. And we have to take active steps para hindi maging ganon yung weakness natin. Hindi tayo mag-react. Yun yung delikado eh. Kasi habang nasa mind pa, ano pa yan kontrolado. Once na lumabas na, naka-react ka na and everything. That's where the struggle really is. No? Next. Environment. A place where you are continually exposed to temptation. Sa next slide po, I think may next slide yan na mga suggestions on how to parang overcome temptation. So, una, don't give the devil a foothold. Huwag mo talagang gawin. Kahit maliit lang yan, once na nagka-foothold na yan, palaki na ng palaki, ang magiging kasalanan. Number 2, flee. Flee. Huwag na kayong pumunta doon. Kung talagang weakness mo yan, alam mo ba, once na makainom ka, talagang 3 case mauubos mo, huwag ka nang pumunta doon. Diba? Alam mo ng weakness mo na yan eh. Alam mo nang yun ang mangyayari. Tapos gusto mo pang i-expose yung sarili mo sa weakness mo. So wag na.
Flee. Ang best talaga is flee. Tapos on Matthew 6:13, that's prayer. That's the Lord's Prayer. Pray. Pag talaga hindi ka na makatakas, last resort mo, ipagdasal mo, magdasal ka para maalala mo that lead us not into temptation, but deliver us from evil. Yun. Next. Yan na. So babagsak na ulit. Next. Ito na yung imprisonment. Nakukulong siya for false accusation. Okay? So ito yon yung binaliktad siya nung asawa ni Potiphar. Pero talaga sa verse, kasi may movie na sinabi, parang hindi naniniwala si Potiphar dun sa asawa niya. Dun sa movie yung parang sikat na movie. Pero kasi sa Bible sabi, nagalit si Potiphar eh. He gets mad at Joseph. Kaya talagang titrino siya sa cell. So yun. So nakulong po si Joseph. Next po. Nakulong siya nang wala siyang kasalanan when all well go, tapos ito pa yung when all goes well with you, remember me and show kindness. Tapos i-mention mo ako sa Pharaoh. Tapos ano nangyari sa mga susunod after a few verses? Next. So Genesis 40 verse 20, sa 23, doon tayo sa dulo. The chief cupbearer, however, did not remember Joseph. O, diba? Actually, nag-ask lang siya na magpa-interpret. Dinagdagan ni Joseph kasi yun na alalahanin mo ako, hindi naman kasama sa interpretation yun eh. Pero hindi siya naalala. So again, wag umasa sa tao na promise mo pag tutulungan kita ngayon, sa next time tutulungan mo ako. Tapos hindi ka tinulungan, tapos galit na galit ka. Nung tumulong, ngayon. So ibang hindi. Hayaan mo, normal yun. So kasi you put your trust sa tao. So wag tayong mag-put trust sa tao. No? Next. Yan, the downfall usually happens when you are stable. Hindi yan mangyayari na nandun ka sa baba. Talagang nasa top of the game yan. Katulad nung testimony ni Kiel, parang yung sa akin din, parang okay na naman lahat, stable. Tapos bigla kang babagsak. Doon yun. Unpredictable. Okay? It may come from the person you trust or thought you have good relationship with. Pwede yan. Or actually, this stage builds your character from this point. May napanood akong video tungkol sa bamboo. Tapos sinearch ko kung totoo yun. Yung parang ilang years siya bago may tumubo. Tapos once na tumubo siya yung pinakamabilis tumubo after. So parang 4 to 5 years daw. Pero ang sabi, ang totoo, yung species ng bamboo na yon, may lalabas na kaunting maliit. Pero totoo nga, na mga 3 to 4 years siya. Tapos after nun, once na naka-deep na yung root sa baba, tsaka siya bubulusok pataas. Ang sabi doon parang in 1 hour, 1.5 inches yung itataas niya. So ganun kalaki yung itataas niya. So yung ibang puno malalaki na, ito maliit pa, tapos mauunahan niya lahat pagdating sa dulo kasi na-establish yung character. Take note yung pag-test ng character natin, hindi lang during downfall. Pati yung na-promote tayo, nagkaroon tayo ng vision, tinetest tayo doon ni Lord, na-establish yung character natin. So sa lahat, para alam natin kung anong character natin pag meron tayo, pag wala tayo, nandun yun. Next. So yan, ito, God's timing. Ito yung mga shifts. Always. Alam mo yun, pag nangyari sa iyo yun, I don't know if how many dito yung nangyari na nandun ka, tapos biglang nawala. Yung inaasahan mong business, inaasahan mong work, tapos bigla kang tinanggal out of nowhere without any good reason. It's just a good sign na dadalhin ka na ni Lord sa next. Ilalabas ka sa comfort zone kasi lilipat ka na eh. Okay? So, yun. Pero, of course, minsan may downfall tayo na result ng sin. So, yun. Minsan consequence yun. No? So, yung mga taong may kasalanan doon sa flood control, hindi pwede ipag-pray, Lord, consequence yan nung naging kasalanan mo. Diba? Pero kapag walang sin, walang involved, katulad na nangyari kay Joseph, may mangyayari dyan. So if there's something happening in your life right now that you cannot explain, pero may nangyari na bumagsak or anything, nagkaroon ng something, the Lord is going to do something. Yun yung ipag-ano mo lang. Although it's a struggle now, but the most important thing is character. Kasi kahit si Joseph, kahit ano nangyari sa kanya, he stayed true. Yung faith niya hindi nawala kay Lord. Shiftings. Next po tayo. So belief, minsan sasabihin, I don't deserve this.
Di ba? Parang, ganun din sinabi ni Joseph eh. Parang sabi niya, alalahanin mo ako pag nasabi mo na to kay Pharaoh. Kasi I don't deserve this eh. Wala naman talaga akong ginawa eh. O kahit meron siyang favor doon sa prison na na-experience, pero hindi niya talaga naman deserve. Totoo naman. Hindi niya deserve lahat ng nangyaring masama kay Joseph. No? Pero totoo naman yon. Pero nangyayari talaga yan eh. I don't deserve this. Naalala ko yung kinuwento kasi ni Kiel. Nag-trigger ulit yung memory. Sabi ko kay Kiel, nag-trigger ulit yung dati kong nawalan ng trabaho na nakatulala ako sa bus. Kasi sabi ko, bakit nangyari sa akin to? Parang hindi dapat eh. Parang mali. Parang bakit ako? Parang meron namang iba dyan na mas bulakbol, yung mga hindi siniseryoso yung trabaho nila. Pero ako talaga yung natanggal, parang gano'n. So yun. Lifestyle, magiging worse yan. Sabi ko nga, ano yun yung lugaw days. Thank you kay Abe. Na 10 pesos lang yung lugaw. Yun talaga yung nag-sustain. Tsaka ang sarap nun talaga. Parang sumasarap talaga siya. O kaya nawaan ko yung mana sa kanila, kasi yun yung kaya nilang kainin. Tapos sasarap talaga yun. Kasi masarap yun, hindi siya, bakit ganito? Hindi, masarap talaga yung lugaw. Hindi siya yung pinagtsatsagaan lang dahil yun ang kaya. Kasi may McDo sa tapat. Dati McDo na may trabaho nung nawala lugaw. So masarap po yung lugaw. Pwede bang maglugaw ulit? Tapos may puwet ng manok. So yun. So, environment, uncertain ka na, hindi mo alam. Mawawala yung lifestyle mo. Dati ganito yung gadgets mo, mawawala yan. Ganito yung earnings mo, ganito yung gastos mo, mawawala. Tapos, masishake din yung household mo. Kasi syempre, nawalan ka ng finances and everything. Mababago yan lahat. So, yan yung mga shiftings. Pero if this happens to you, prepare kayo, be glad, kasi may gagawin si Lord na matindi, na susunod. Next, may shift. At yun na yung next, yun na yung last. Yung second most powerful in Egypt na siya. Next po. So, yun na yun. Sa promised land na siya. Ito na yung vision niya na noong bata siya, pinakita ni Lord, ito na yun. Okay? Kaya ako, sabihin ko, hindi pa dito ako. Sabi namin, sharing dito sa Young Pro, meron pang next. Hindi ko lang alam kung kailan. Hinantay ko lang si Lord. Kasi siyempre, kailangan antayin natin yung time ni Lord. Hindi pwedeng ako yung umaksyon. Kailangan hintayin natin. Alam ko may something more. So I'm just waiting. While waiting, check natin yung character kung tama. Dapat deeply rooted tayo sa Word of God na yan. Tapos believe, talagang we trust God. Tapos nun, fruit of the Holy Spirit ang makikita sa atin. Diba? Ano yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, self-control. 9 yun eh. Mayroon ako hindi nabanggit doon. Ayun. So, from wilderness to promised land ka bigla. From dati, humihingi ka lang ng libre, kaya ikaw na nililibre. Diba? Tapos peace, nothing is missing, nothing is broken. Lahat ng area mo, pag chinek mo life mo, secured, guarded. And you have more than enough. That's the characteristic. Now, iba-iba tayo ng vision ay binigay. So, hindi ka pwedeng makarating dyan sa promised land nang walang vision. Diba? Lord, promised land. Tapos, ano bang vision sa'yo ni Lord? Hindi ko alam. Paano mo malalaman na nandun ka na? Kaya kailangan magpa-pray po kayo kay pastor. Para malaman nyo kung saan yung direction ninyo. Yun. Next po. So, yan. Sa promised land, even the bad and your worst experiences, katulad ni Joseph, nawala yun. Hindi siya bitter. Okay, I forgive. Tapos this restoration, lahat ng mga nawala sa kanya, yung mga ninakaw sa kanya, yung mga na-strip down sa kanya, ibabalik with more than enough. Diba? And nakapag-forgive siya. Diba? Ito yung pinaka-emotional doon sa movie ng Joseph the Dreamer eh. Diba? Yung talagang nag-ano na sila, forgiveness. Kasi hindi ka makaka-forgive pag wala kang ano sa character eh. Okay? Tapos wisdom. Kasi paano niya mamamanage yung Egypt during the time of famine and before in preparation if you don't have the wisdom from God. And you will be a great blessing to others, whether naniniwala siya kay God or hindi. Magiging blessing ka for both. And all your past experiences, it now makes sense. Kaya pala ako noon ganun. Kaya pala nangyari to before. Kasi it's leading me towards this moment of my life. Na I don't claim, ako, pa yun sa promised land. Papunta pa lang. No? So, prayer ko yon. Next po. Ito na yung final conclusion. Do not give up on the vision. Kahit anong mangyari,
Hindi yan every year kailangan maganap within the year mo. Year of shifts and shiftings ngayon. Pag hindi na, wala na, give up ko na yung dream ni Pastor, yung vision. Hindi. Panghawakan nyo lang po yun. Okay lang po na marami pong vision sa atin. Mas maganda yun. Minsan may mangyayari agad. Huwag tayong mainggit pag, naku, month to pa lang nag-testimony yun. Paano na ako? Diba? Hindi remember na wala pa nangyayari. Take note, hindi nyo alam na nagwo-work, kung paano nagwo-work. And then, wag nyo pong kokopyahin yung outcome. Na nagkapera siya, kailangan magkapera din ako kahit ano. Process po ang kokopyahin natin. Bakit ba siya nagkaganon? Ano bang ginawa niya para magkaganon? Kasi hindi yan swerte na may lottery. Parang sa Christmas party, ay nanalo siya. Sige nga, ibunot ko nga rin pangalan ko dito. May proseso yun. May character, may mga ginawa. So yun ang kopyahin po natin. And even if you cannot see your progress, yung faith mo, declare ka ng declare, hindi mo nakikita, hindi mo alam nagtitake roots na yan. Tapos one day, bigla na lang bubulusok yan pataas. Diba? Gusto natin yan, bubulusok pataas. Next po. Ayan. So, ito yung final Bible verses. So, Hebrews 10:36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. And of course, ito, very, famous tong Habakkuk. Okay? For the revelation or the dream or the vision awaits an appointed time. It speaks to the end and will not prove false. Though it linger, kahit tumagal, it will certainly come and it will not delay. So panghahawakan ninyo yun. Hopefully. Panghawakan po natin yung pangarap, yung ating vision na ibinigay sa atin ni Lord para tayo mag-persevere. Amen. Lahat po tayo. Let's pray. Thank you, Lord. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We pray, Lord God, first and foremost, that we align ourselves with your word, with your promises, Lord God. Yes, Lord, we know that many of us have received visions, dreams, prophecies, Lord God. Lord, hindi man namin ito na-experience agad, Lord God, or may mga delays man, may mga troubles. Minsan po, na-dishearten kami, Lord God, na para bang gusto na namin mag-give up. Pero Lord, we ask and pray for your strength to carry us. And let your Holy Spirit strengthen us. Give us renewed strength, Lord God. And show us, Lord, what your promise is for us. Your promise is a good, satisfying life, Lord God. Yes, your plan is not to harm us, but to give us good hope. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na sa anumang stages ng aming buhay. Kami pa yung matutong sumunod at umayon, Panginoon, sa gusto mo at hindi sa gusto namin, Lord God. Kasi gusto po namin, Lord, yung promotion na ikaw yung nag-trigger, hindi po kami. Yes, Lord, and even sa aming businesses, our promotions, and even the things that we experience, Lord God, leading towards the best life that you have planned for us. And we pray that lead us through the experience, Lord God. And may experience po namin ito in our lifetime, Lord God. And this we claim, Lord Jesus, Lord, because we have faith in you, Lord God. Yes, Lord God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for the dreams. Thank you, Lord, for the gears, the shifts, and the shiftings that's happening in our life. This is our prayer in the mighty name of your Son, Jesus. Amen. Abi ang pawis ko. Aircon doon. Ay, nawala yung aircon, electric fan. Anyway. Ayun po. So giving,